Sa gabi ng anunsyo ng aking kasal, natuklasan kong ang aking ama at ina-inahan ay naghanda na ng aking libingan sa loob ng ospital ng mga baliw. Itinakwil, niloko, ginawang biktima ng kasakiman. Ngunit hindi ako iiyak. Ang bawat luhang pinigilan ko ay naging patalim na wawasak sa kanila. Hahayaan ko ba silang nakawin ng aking dangal? Maghanda kayo. Dahil dito magsisimula ang inyong pagbagsak. Maingat kong hinawakan ang kulay pilak na kuwintas ng aking yumaong ina sa loob ng aking silid, habang dahan-dahang pinagmamasdan ng aking sariling refleksyon sa malaking salamin. Isang mapayapang hapon sana ito, bago ang anunsyo ng aking kasal kay Silas Monteverde. Kung hindi ko lamang narinig ang boses mula sa katabing opisina ng aking ama, ihanda mo na ang mga papel sa Mental Hospital, Salvador. Mariing wika ng aking ina-inahang si Doña Mercedes mula sa speakerphone ng telepono na naiwang bukas ang pinto ng opisina. Kapag nakasal na si Sarah kay Silas, titiyakin nating sa atin mapupunta ang ari-arian ng kumpanya niya habang siya ay nakakulong sa silid ng mga baliw. Tila huminto ang ikot ng mundo. Ang pilak na kuwintas ng aking ina na hawak ko ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Walang sigaw na kumawala sa aking lalamunan. Ang init ng aking dugo ay biglang naglaho. Napalitan ko isang malamig at matigas na yelo sa aking mga ugat. Sa loob ng nakalipas na 5 taon, ibinigay ko ang lahat ng aking lakas upang tulungan silang isalba ang bumabagsak na De Vera Group, habang pinipilit kong limutin ang sakit ng maagang pagkawala ng aking ina. At ngayon, ako ay isa lamang biktima sa kanilang paningin na madaling itatapon sa oras na makuha nila ang aking mana. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos ni Mercedes patungo sa aking silid. Ang paglapat ng kanyang kamay sa kahoy ng pinto ay bumasag sa katahimikan bago siya tuluyang pumasok. May dalang baso ng gatas. Ang kanyang muka ay may suot na huwad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paimbabaw na pag-aalala. You look pale, Sarah. Kinuha mo na naman ba ang mga gamit ng nanay mo? Tanong ni Mercedes habang dahan-dahang lumalapit at hinahaplos ang aking buhok. You should rest, sweetheart. I told you, don't stress yourself before the stockholders' dinner. Let me handle the wedding details for you. Ang daming nang mamata sa pamilya nating na yon. Your father and I just want the best for you and Silas. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sapat na upang makita ang munting takot na nagdaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na binalot ng kanyang matatamis na salita. Walang anumang emosyon na gumalaw sa aking mukha. Ang aking boses ay nanatiling patag at walang pang-inginig. Salamat, Mercedes. Napaka-maalalahanin mo. Malamig kong tugon. Of course, sweetheart. We are a family. Inumin mo na itong milk, ha? It will help you sleep. Kailangan mong magmukhang fresh bukas. Don't worry, your father already finalized the management transfer documents for the merger. Pipirmahan ko, Mercedes. Huwag kang mag-alala. Sagot ko habang nananatiling nakatingin sa kanyang mga labi na kayang bumigkas ng mga salitang puno ng kasinungalingan ng may kasamang ngiti. Biglang umalingaw-ngaw ang banayad na panginghinig ng aking lihim na telepono sa loob ng aking bulsa. Isang banayad na ugong na hindi niya napansin dahil sa kanyang sariling pagmamadali. Lumilingon si Mercedes nang tumunog ang kanyang telepono sa mesa sa labas ng silid. Wait, honey. I need to take this urgent call from the caterer. Inumin mo na yan, ha? Wika niya bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Nang tuluyang nang sumara ang pinto, walang pag-aalinlangan kung itinapon ang gatas sa loob ng dambuhalang paso ng palm tree sa sulok ng balkonahe. Ang lupa ay mabilis na humigop sa lason na balak nilang ipasok sa aking katawan. Naupo ako sa harap ng aking lamesa, binuklat ang aking lihim na laptop na hindi nakakonekta sa network ng bahay, at binuksan ang secure server ng De Vera Group. Dumampi ang aking mga daliri sa keyboard nang walang anumang tunog. Wala na ang Sarah na nagmamahal ng walang tatanungin. Ang bawat numero sa aking harapan ay naging mga sandata na aking gagamitin
upang protektahan ang aking sarili. Nakita ko ang guarantor document na binabanggit ni Mercedes. Ang aking kumpanya ay nakalista na bilang guarantor sa 1 bilyong pisong utang ng pamilya Alvarado na sadyang pinirmahan ni Salvador nang walang pahintulot ko. Narinig ko ang banayad na pagkatok sa pinto bago ito dahan-dahang bumukas. Pumasok si Bianca, ang aking kapatid, dala ang mga bagong labang damit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga ito sa cabinet. Iniiwasan niyang tumingin sa aking direksyon. "Bianca!" tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay walang galit, ngunit puno ng otoridad na nagpatigil sa kanyang paggilaw. "Oo po, Ate Sera," sagot niya. Nakayuko at mahigpit na pinipiga ang kanyang apron. Sabi ni Mercedes, "Nakita mo raw akong kinukuha ang mga lumang dokumento sa library kanina. Totoo ba?" "Ate, kasi nakita ko po na..." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. "Alam nating dalawa na hindi ko binuksan ang library kanina, Bianca. Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin yon?" Lumuhod si Bianca sa aking harapan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig. "Ate Sera, patawarin ninyo po ako. Si Doña Mercedes po, tinatakot niya ako tungkol sa aking mga utang. Sila ang may-ari ng lihim na kasino kung saan ako nalugi. Patawarin mo ako, ate. Wala akong pagpipilian." Tumingin ako sa nanginginig na kapatid sa aking paanan. Naramdaman ko ang bigat at tanikala ng utang na loob na ginagamit ni Salvador at Mercedes upang kontrolin ang mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya pinalayas. "Tumayo ka, Bianca." Malumanay kong utos habang tinutulungan siyang tumayo. "Ipagpatuloy mo ang pagbabalita sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Sabihin mo sa kanila na mas lalo akong nagiging malilimutin at madalas akong umiyak sa gabi. Ngunit tandaan mo ito. Ang kaligtasan ng pamilya mo ay nakasalalay sa kung paano mo ako susundin mula ngayon. Huwag mo akong subukan, Bianca." Mabilis na tumango si Bianca bago lumahas ng silid. May dalang bagong takot, ngunit may kasamang malinaw na direksyon. Muli kong hinarap ang aking laptop. Lihim kong ipanadala ang isang mensahe kay Kata Manrique sa aking pribadong network. "Kata, ihanda mo ang mga dokumento ng kumpanya bukas ng madaling araw. May ililigtas tayong ari-arian." Habang naghihintay ng kanyang tugon, pinuksan ko ang isa pang nakatagong tilde ng email ng aking ama na palihim kong na-clone noong nakaraang buwan. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang psychiatric clinic sa Manila. Pinuklat ko ang attachment at tila huminto ang aking hininga nang makita ang dokumento. Ito ay isang kahilingan para sa isang sapilitang psychiatric evaluation laban sa akin. At sa ilalim ng pahina, katabi ng pirma ni Salvador, ay ang familiar na sulat kamay ng aking sariling kapatid na si Bianca. Nagpapatunay na ako ay may malubhang sakit sa isip at hindi na kayang mag-alaga ng aking sarili. Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang aking sariling dugo ay sumama sa mga demonyong gustong kumuha ng aking buhay. Hinaplos ko muli ang pilak na kuwintas ng aking ina habang ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. "Maghanda kayo, dahil hinding-hindi ko hahayaang lumuhod ang aking buhay sa inyong mga paanan." Narinig ko ang dambuhalang ingay ng mga tawanan at mararanyang musika mula sa ibaba ng aming mansyon. Ngayong gabi ang formal na anunsyo ng aking kasal kay Silas Monteverde, ang gabing inakala ni na Don Salvador at Doña Mercedes na tuluyan na nilang makukuha ang aking buhay. Dahan-dahan akong bumaba sa malawak na hagdanan. Suot ang isang maluwag na sutlang bestida. Sa halip na maging isang masunurin at tahimik na tagapagmana ng De Vera Group, nagpasya akong simulan ang aking unang dula. Sa gitna ng daan-daang bisita mula sa alta sosyedad ng Manila, huminto ako sa tapat ni Silas. "You don't need to announce the merger, Father." Pasigaw kong wika, habang ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, dahilan upang matigilan ang lahat.
Kasalukuyan kong binadala ang anak ng ibang lalaki. Silas, hihilingin mo pa ba ang kamay ko? Tumingin sa akin si Silas Monteverde. Ang kanyang muka ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Walang anumang emosyon na gumalaw sa kanyang mga mata. Ngunit nakita ko ang mabilis na pagtaas ng kanyang kilay sa matinding pagtataka. Dito ko naranasan ang isang malamig na kapanatagan ng isang malalaro. Ang marahang paghimas ko sa aking tiyan na may nakatagong maliit na unan sa ilalim ng aking maluwag na bestida, habang dahan-dahang tumatawa sa harap ng naguguluhang si Silas, ay naging parang isang matigas na kalasag laban sa kanilang paimbabaw na kalinga. Tinitigan ko siya ng may mapang-aping ngiti ng tagumpay. Mabilis na lumapit si Doña Mercedes, humahagulgol sa harap ng mga nakatutok na reporter, habang pilit na inilalayo sa Silas sa akin. Isang mahusay na dula ng isang pa-victim na manipulator upang makuha ang awa ng publiko. 3 punto, 4 punto, 1. Silas, patawarin mo kami! Palahaw ni Mercedes habang hawak ang kanyang mamahaling panyo. Sarah is losing her mind. Nababaliw na siya. She's having delusions about pregnancy and other men. Don Salvador and I tried our best to help her, but her mental illness is getting worse. Do not believe her. Tumingin ako sa kanila habang inaalalayan ako ng mga gwardiya paakyat sa aking silid. Ang ngiti sa aking mga labi ay nanatiling patag. Alam kong dahan-dahan na silang nagpapanik sa aking sadyang kabaliwan. Pumasok ako sa aking silid at makalipas ang ilang minuto, pumasok si Bianca. Dalang isang tray ng tsaa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang tray. Pilit na iniiwasang ang aking mga mata habang panakanakang nakatingin sa aking cabinet kung saan nakatago ang aking mga business folders. Ate Sarah, uminom ka muna ng tsaa. Masama sa'yo ang mapuyat. Mahina at nanginginig niyang wika. Salamat, Bianca. Malumanay kong tugon habang pinagmamasdan siya. Liliban muna ako sa banyo upang maghugas ng mukha. Pakibantayan muna ang aking secret laptop sa loob ng cabinet. Huwag mong hahayaang makuha ito ni Mercedes. Mabilis na tumango si Bianca nang hindi ako tinitignan. Oo po ate. Pumasok ako sa banyo at mabilis na inilabas ang aking lihim na telepono. Binuksan ko ang app na nakakonekta sa isang napakaliit na kamera na palihim kong ipinalagay sa gilid ng aking cabinet. Sa aking maliit na screen, tumambad sa akin si Bianca. Ngunit hindi niya binuksan ang aking cabinet. Sa halip, isang pulang babala ang lumitaw sa aking computer security logs. May nagtangkang pumasok sa aking remote database gamit ang aking admin credentials mula sa labas ng aking silid. Tinitigan ko ang screen habang ang bawat lihim na tax document at ang transfer of assets ng aking kumpanya ay dahan-dahang kinokopya. Ang IP address ng nag-access ay nagmula sa loob mismo ng mansong ito, partikular sa pribadong opisina ni Doña Mercedes. Sila ay dahan-dahang pumasok sa aking bitag nang may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi nila alam na bawat download nila ay naging formal na ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Dahan-dahan kong isinarado ang aking laptop nang marinig ko ang banayad na paggaspang ng bintana ng aking balkonahe mula sa labas. Sa ilalim ng malamlam na sikat ng buwan, lumusot ang isang matayog at madilim na bulto ng lalaki. Si Silas Monteverde. Nakatayo siya doon. Ang kanyang presensya ay kasing lamig ng gabi sa Tagaytay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang misteryosong proteksyon na pilit ning itinago sa likod ng kanyang paimbabaw na kalinga. Lumapit siya sa akin at walang pag-aalinlangang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking kama. You played a good show downstairs, Sarah. Malamig niyang wika. Ang kanyang boses ay patag, ngunit puno ng kapangyarihan. But you don't need to fake a pregnancy to delay this marriage. Binago ko ang mga merger papers ng De Vera Group at Monteverde. I altered the contract to protect your executive rights. Ang iyong ama, si Salvador, ay walang magiging kapangyarihan sa mga ari-arian ng nanay mo. I will not trick you. Tinitigan ko ang folder. Pagkatapos ay ang kanyang naghihintay na muka. Sa halip na matuwa o makaramdam ng ginhawa,
Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumapang sa aking puso. You want to save me by deciding for me, Silas? Malamig kong wika. Ang aking boses ay walang pang-inginig. Napakayabang mo. Ang akala mo ba ay napakabuti mo dahil binago mo ang kasunduan nang hindi nagtatanong sa akin? You took away my choice, just like they did. Walang pagkakaiba ang ginagawa mo sa kanilang pagkontrol sa aking buhay. Kinuha ko ang folder mula sa kama at buong lakas na inihagis patungo sa kanyang direksyon. Narinig ko ang tuyong lapat ng makapal na papel nang tumama ito sa kanyang matigas na dibdib. Dahan-dahang dulas nito pababa sa sahig. Isang tahimik, malamig, at walang pagsisising pagtanggi sa kanyang paimbabaw na proteksyon. Tinitigan ko siya gamit ang aking mga matang, walang anumang emosyon. 3 1 2. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Silas. Malamig kong pananalita. I want my choice. Punitin mo ang kasunduang yan. Tumingin si Silas sa mga nagkalat na papel sa sahig. Pagkatapos ay sa aking matatag na mukha. Isang malalim at tahimik na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi bago niya dahan-dahang pinulot ang folder at mabilis na lumabas muli sa balkonahe. Iniiwan akong mag-isa sa gitna ng bilim. Yumigdig ang aking lihim na telepono sa loob ng aking bulsa. Isang banayad na panghinginig na bumasag sa katahimikan ng gabi. Kinuha ko ito at binuksan ang naka-encrypt na mensahe mula kay Catalina Cata Manrique, ang aking abogada. Sarah, nalaman kong ang aking ina ay pinatay rin sa utos ni Mercedes. Kailangan nating bilisan ang investigasyon. Tinitigan ko ang screen habang ang bawat salita ay dahan-dahang sumunog sa natitira kong pasensya. Ang aking meke, si Mercedes, ay hindi lamang isang magnanakaw ng kumpanya. Siya ay isang mamamatay tao. Ang pangalan ng pamilya ni Cata ay dahan-dahang umikot sa aking isipan. Tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong digmaan. Pagsikat ng araw, sinalubong ako ng isang pamilyar at matamis na bango ng mga puting rosas. Bumukas ang pinto ng aking silid at humakbang pumasok si Eros, ang aking kababata, ang lalaking matagal kong pinagkatiwalaan bilang aking unang pag-ibig. Suot niya ang kanyang pinakamalambot na ngiti. Hawak ang isang malaking pumpon ng mga bulaklak, tila isang bayani na handang sumagip sa isang kaawa-awang prinsesa. Sarah, honey, bulong niya. Lumalapit sa akin habang pinupunasan ang aking buhok. Nalaman ko kay Bianca na niloloko ka ni na Mercedes at Silas. Inihahanda na nila ang mga papeles upang ideklara kang baliw. Let's run away tonight. Ako ang magliligtas sa'yo. Katulad ng pagliligtas ko sa'yo noong bata ka pa sa sunog. Tandaan mo yon. Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito na aking pinahalagahan dahil sa paniniwalang iniligtas niya ang aking buhay sa naglalagablab na apoy nun, ay ngayon ay dahan-dahang ginaslight ako nang may paimbabaw na kalinga upang bonutin ang aking natitirang tiwala. 3.4.1 Upang maging matagumpay ang aking patibong, pinili kong maging isang mahusay na artista sa kanyang harap. Humakbang ako palapit sa kanya. Dahan-dahang isinandal ang aking ulo sa kanyang malapad na balikat at nagkunwaring umiiyak. Salamat, Eros. Mahina at nanginginig kong tugon. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa mundong ito. Sige, tumakbo tayo. Hindi ko na kaya ang mga pagpapahirap nila. Habang nakayakap sa kanya, ang aking mga mata ay nanatiling patag, malamig, at kasing talim ng yelo. Wala akong maramdamang init mula sa lalaking ito. Tanging ang matinding poot sa kanyang kasakiman. Pumasok si Bianca sa aking silid upang kunwari ay tulungan akong ihanda ang aking mga gamit. Nanginghinig ang kanyang buong katawan habang iniiwasan niyang tumingin sa aking direksyon. Dito ko nakita ang sugdulang katibayan ng takot ng isang nagkakanulo. Ang nanginginig na mga daliri ni Bianca habang maingat na inilalagay ang aking mamahaling puting belo sa loob ng cabinet ay naging isang tahimik na paglalarawan ng kanyang konsensya.
Ang panginginig ng kanyang kamay ay muntik nang magpabagsak sa hanger ng damit. Ngunit nanatili akong nakatitig sa kanya nang walang anumang emosyon. 3.1.2. Nang lumabas silang dalawa upang ihanda ang sasakyan, mabilis kong binuksan ang aking lihim na telepono upang suriin ang CCTV ng mansyon. Tumambad sa aking screen si Bianca habang palihim na nakikipag-usap kay Mercedes sa gilid ng hagdanan. May iniabot na maliit na papel na naglalaman ng eksaktong oras at lokasyon ng aming pagtakas ni Eros. Si Bianca ang nagbenta ng aking plano sa aking ina-inahan. Ngunit bago ko pa maitabi ang telepono, naramdaman ko ang banayad na panginginig nito sa aking bulsa. Isang bagong mensahe mula kay Kata Manrique ang pumasok. Sarah, nahanap ko na ang patunay. Eros just signed a confidential wire transfer agreement. May natanggap siyang 50 milyong piso mula sa lihim na account ni Mercedes patungo sa kanyang personal Swiss bank account upang i-commit ka sa isang pribadong sanatoryo bukas ng gabi. They are not saving you, Sarah. Inihahanda na nila ang iyong pinal na libingan. Tinitigan ko ang pulang babala sa aking screen, habang ang bawat salita ay dahan-dahang sumunog sa huling hibla ng aking pagmamahal sa aking nakaraan. Ang kasunduan ng pondo sa Switzerland ay naging formal na hatol ng kamatayan para sa kanilang sariling kalayaan bukas ng umaga. Iniluwa ako ng malamig na dilim ng gabi sa labas ng aking abandonadong pribadong opisina sa Manila. Sa tulong ni Mang Nestor, nakalusot ako sa mga gwardiya ng mansyon upang makatagpo ang aking abogada. Sa dulo ng tahimik at madilim na silid, dahan-dahang lumitaw si Kata Manrique mula sa anino ng bintana. Ang kanyang matatayog na tindig ay suot ang isang matikas na itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding lamig habang nakatitig sa akin ng walang anumang paimbabaw na ngiti. Huwag mo akong titingnan na parang kapatid mo, Sarah. Panimula ng abogada sa isang seryosong bulong. Ang kanyang boses ay may halong paglish. Salvador is my father too, but he treated my mother and me like garbage. Itinapon kami sa lansangan habang si Mercedes ay nagpapakasasa sa yaman ninyo. I want my inheritance and I want to destroy them. Gagamitin kita upang makuha ang bahagi ko. We are business partners here. Nothing more, nothing less. Tumingin ako sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sa halip na matakot o masaktan sa kanyang brutal na katapatan, naramdaman ko ang isang malalim na paghanga. Pagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin na may suot na maskara ng pag-ibig at habag, ngunit may hawak na kutsilyo sa likod. Ang katapatan ko kanyang interes ay mas matibay pa sa anumang huwad na pangako. Good, malamig kong tugon. I don't need family affection, Kata. I need an executioner. Let's make a deal. Inabot ko sa kanya ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Narinig ang tuyong tulog ng paglapat ng aming mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Isang tahimik na selyo ng aming matas, at sungfang na kasunduan ng dalawang babaeng parehong pinagkaetan ng katarungan. 4.2.7 Walang tunog ng pag-untog. Tanging ang lapat ng mga kamay na naging batas sa pagitan namin. Inilabas ko mula sa aking leeg ang kulay pilak na kwintas ng aking ina. Maingat kong ipinakita sa kanya ang lihim na selyo sa likod ng pendant. Isang maliit na compartment na naglalaman ng mga bank safe deposit box codes sa isang pribadong bangko sa Maynila. Ang kwintas na ito ang kaisa-isang naiwan ng nanay ko, bulong ko. It contains the safety deposit box codes kung saan nakatago ang kanyang tunay na huling habilin. Mabilis na nagtungo si Kata sa bangko, gamit ang mga kodigong aking ibinigay, habang naghihintay ako sa dilim. Pagbalik niya, hawak na niya ang orihinal na ditsyok ng aking ina na sadyang itinago ni na Salvador at Mercedes mula sa batas. I got it, Sarah. Nakang-iting wika ni Chata habang inilalapag ang kasunduan. Ito ang orihinal na ditsyok ng ina mo. Isang dambuhalang bitag para sa kanila. Nakasulat dito na kung gagamitin ni na Salvador ang iyong kasal o anumang psychiatric report upang deklarasyon kang baliw,
ang lahat ng lupain ng De Vera Group ay otomatikong ililipat sa kooperatiba ng mga magsasaka. Sila mismo ay walang makukuha kahit isang sentimo. Isang malamig na ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang aking ina ay nag-iwan ng isang matigas na kalasag para sa aking kalayaan. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, naramdaman ko ang banayad na panginginig ng aking lihim na telpono sa loob ng aking bulsa. Sinagot ko ang tawag at narinig ang nanginginig na boses ni Mang Nestor sa kabilang linya. Ma'am Sera, nagmamadali pong dinala ni Eros ang ambulansya ng pribadong mental hospital sa labas ng kalsada ng mansyon natin. Ang mga NARS ay nakahanda na sa anino ng mga puno. Ang inyong pagtakas ay nagsimula na. Tinitigan ko ang kawalan habang ang boses ni Mang Nestor ay patuloy na umuusad sa aking pandinig. Ang pagdating ng ambulansya ng mental hospital ay naging formal na hudyat ng pagsisimula ng aking huling ganting sa lakay. Mabilis akong bumalik sa mansyon gamit ang lihim na daanang binuksan ni Mang Nestor sa likod bahay bago tuluyang sumapit ang takdang oras ng aking pagtakas kasama si Eros. Ngunit bago pa man ako makatapak sa hagdanan, isang matayog na bulto ng lalaki ang humarang sa aking daan sa ilalim ng lilim ng malalaking puno ng talisay sa tabi ng lumang sapa. Si Silas Monteverde. Tinitigan niya ako gamit ang kanyang mga matang malamig. Subalit sa pagkakataong ito, may bakas ng matinding kaba at hindi mapapakaling pag-aalala ang dumaan sa kanyang muka. Eros is not taking you to a safe house, Sarah. Panimula niya sa isang mahinang bulong. Dahan-dahang hinawakan ang aking braso. Nalaman ng mga tauhan ko na binayaran ni Mercedes ang administrador ng San Jose Asylum sa labas ng Tagaytay. I know what they are planning. Huwag kang tumuloy sa pagtakas na ito. Sumama ka sa akin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang napakaliit na kulay pilak na wireless locator na may magnet na sadyang ginawa upang magkasya ng perpekto sa likod ng pilak na kuwintas ng aking ina. Tumingin ako sa munting aparato, pagkatapos ay sa kanyang naghihintay na mga kamay. Dito ko naranasan ang isang banayad na pagtatagpo ng aming mga pakiramdam. Ang marahang paghawak ko sa kamay ni Silas nang bawiin ko ang kuwintas upang ikabit ang locator sa likod nito, ay naging parang isang marahang haplos ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. 4.27 Naramdaman ko ang tunay at magaspang na init ng kanyang pag-aalala. Isang bagay na hindi kayang tularan ng paimbabaw na kalinga ni Eros. Huwag kang makialam, Silas. Malamig kong pananalita habang isinusuot ang kwintas sa aking leeg. This is my play. Gusto kong dalhin nila ako sa sanatoryo upang doon sila tuluyang magkasala. Kung gusto mo akong tulungan, bumalik ka sa Manila. Bantayan mo si Kata at siguraduhin mong hindi hahawakan ni Mercedes ang mga stockholders registry ng De Vera. I can handle this. Tinitigan ako ni Silas nang may matinding respeto sa aking padinindigan. Dahan-dahan niyang binatawan ng aking kamay. Be safe, Sarah. Tumalikod ako ng walang pag-aalinlangan at naglakad patungo sa aking silid upang kunin ang aking bag bago tuluyang lumabas sa gate. Doon ay naghihintay si Eros sa loob ng isang itim na kotse. Nakangiti ng may sukdulang tagumpay habang binubuksan ang pinto para sa akin. I'm so glad you made it, sweetheart. Nakangiti niyang wika habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan palayo sa mansyon. We are finally going to be free. Habang mabilis na bumababa ang sasakyan sa maputik at maulap na kalsada ng Tagaytay, kinuha ni Eros ang isang flask at sinalinan ang isang baso ng kristal. Iniabot niya ito sa akin. You look so tense, honey. Inumin mo muna ito. Mayabang niyang pananalita habang gumuguhit ang kanyang mapanlinlang na ngiti sa tabi ko. It's just chamomile tea to help your anxiety. Malayo pa ang biyahe natin. Tinitigan ko ang malinaw na likido sa ibabaw ng baso. Alam kong ito ay may halong matinding tableta ng pampatulog upang deklarasyon akong tulog bago makarating sa hospital. Hawak ko ang baso
habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang nanlamig sa ibabaw ng kristal. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata na kunwaring nawala ng malay habang hawak ang baso ng gatas na pinalitan ko ng malinis na tubig sa isang mabilis na iglap nang lumingon si Eros. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa harap ko, isang liblib, madilim at selyadong gusali sa labas ng lungsod, ang San Jose Asylum. Binuhat ako ng dalawang lalaking nurse patungo sa isang stretcher. Pinanood ko sila mula sa siwang ng aking bahagyang nakabukas na mga mata habang ipinapasok ako sa loob ng malamig at amoy gamot na silid tanggapan ng ospital. Nakatayo si Eros sa tapat ng lamesa ng doktor. May suot ng ngiti ng sugdulang kasakiman. Ito ang mga psychiatric evaluation papers na nilagdaan ng kanyang kapatid na si Bianca at ng kanyang ina-inahang si Doña Mercedes. Malamig na pahayag ni Eros habang iniabot ang mga dokumento. Nababaliw na siya, doktor. Safe her here. Huwag mong hahayaang makalabas siya. Inilabas ni Eros ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at iniabot sa doktor. Isang dambuhalang suhol na nagkakahalaga ng ₱1,000,000 mula sa pondo ni Mercedes. Hindi nila alam, ang aking contact lens camera ay walang awang kinukunan ang bawat pirma sa dokumento ng aking sapilitang giyera at ang pag-abot ng sobre ng pera. Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang hatol ng bitay sa harap ng aking mga mata. Bumukas ang pinto sa gilid at pumasok si Doña Mercedes. Tumingin siya sa aking nanghihinang katawan sa ibabaw ng stretcher nang may mapang-aping ngiti ng tagumpay. Finally, you are where you belong, Serafina. Bulong ng aking ina-inahan habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga daliri. Nakaka-stress ka ring ligisin, but now, we have full control of your mother's estate. Magpahinga ka na ng mahimbing dito. Inutusan ng doktor ang isang nurse na ihanda ang isang matalim na turok ng pampatulog upang deklarasyon akong tulog ng tuluyan. Dahan-dahang lumapit ang nurse na may hawak na karayom patungo sa aking braso. Dito ko naranasan ang isang mabilis na pagkilos ng aking proteksyon. Ang aking kamay sa ilalim ng manipis na kumot ay dahan-dahang gumapang patungo sa aking leeg. Ang mabilis at walang tunog na pagpindot ko sa aking pilak na kwintas upang i-on ang emergency transmitter, habang ang nurse ay naghahanda ng karayom, ay naging parang isang matigas na kalasag sa gitna ng panganib. 4.27 Ipinadala ko ang signal ng aking lokasyon patungo sa telepono ni Kata sa labas. Akmang ididikit na ng nurse ang karayom sa aking balat nang biglang mabulabog ang buong ospital. Narinig ko ang mabibilis, mabibigat, at sabay-sabay na yabag ng mga sapatos ng mga pederal na pulis at ni Kata na sumisira sa pinto ng hospital mula sa labas. Ang dambuhalang pintuang kahoy ay bumagsak sa semento ng may matinding lakas. Pinaliligiran ang nagulat na si Eros at Doña Mercedes. Mabilis na napuno ng mga pederal na ahente ng pulisya ang malamig na silid ng ospital. Pinaliligiran ang nagulat na si Eros at Doña Mercedes. Itinaas ni Kata Manrique ang opisyal na search warrant mula sa korte. Ang kanyang mukha ay puno ng matigas na paninindigan. This is an illegal detention facility, mariing pahayag ni Kata. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. All of you are under arrest for kidnapping and attempted medical abuse. Sumama kayo ng walang dula. Mabilis na nagbago ang anyo ni Eros. Mula sa kanyang mapanlinlang na ngiti, mabilis siyang napaluhod sa sahig habang humahagulgol sa harap ng aking stretcher. Isang mabilis na pag-arte bilang isang kaawa-awang biktima upang makuha muli ang aking habag. 3.4.1 Sera, please understand. Palahaw niya habang sinusubukang hawakan ang aking kumot. I did this to protect you. Doña Mercedes and your father forced me to sign those papers. Sabi nila ay hindi ka naligtas sa Maynila dahil kay Silas. I loved you, Sera. Gusto ko lang tayong makatakas. Dahan-dahan akong umupo mula sa stretcher. Tumingin ako sa kanya ng may malamig at patag na muka.
Walang anumang bakas ng luha o kaba sa aking mga mata. Inangat ko ang aking kamay. Dahan-dahang tinanggal ang contact lens camera mula sa aking mata at ipinakita ito sa kanya. Your show is over, Eros. Malamig kong pananalita habang binababa ko ang aking paa sa sementong sahig. Pinanood ko ang bawat tula mo sa screen ng aking tablet kanina habang nasa sasakyan tayo. You use my savior's name to steal my life. You are a thief, and your play is done. Nanigas si Eros sa tindi ng gulat habang ang bawat salita ko ay tila yelo na sumasakal sa kanyang leeg. Mabilis na lumapit ang 2 pulis sa kanyang tabi. Dito ko naranasan ang sugdulang katatagan ng katarungan. Narinig ko ang tuyong paglapat ng bakal ng posas sa pulso ni Eros habang nakatitig siya sa aking mga matang, walang anumang emosyon. 3.1.2 Walang panginginig sa aking katawan. Taming ang lamig ng isang manunuri na nakakakita sa huling dulo ng transaksyon. Kinaladkad din si Mercedes palabas, kahit pa sumisigaw ito ng mga mura sa mga pulis. Maingat na kinuha ni Kata ang lahat ng orihinal na psychiatric reports at ang sobre ng pera mula sa bukas na safe ng doktor bilang formal na ebidensya ng korupsyon. Habang lumalakad kami palabas ng hospital, patungo sa naghihintay na sasakyan, naramdaman ko ang banayad na panginginig ng aking telpono sa loob ng aking bulsa. Isang bagong mensahe mula kay Mang Nestor ang pumasok. Ma'am Sira, nakuha ko ang balita. Silas is currently entering the Villacorta mansion. Hinarap niya si Don Salvador sa kanyang opisina upang harapin ang banta tungkol sa kasal bukas. Ipinagtatanggol niya kayo, ngunit napapaligiran siya ng mga gwardiya ni Mercedes. Napatigil ako sa aking mga hakbang habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa kalangitan. Si Silas, ang lalaking paulit-ulit kong tinanggihan ng proteksyon, ay pumasok sa mismong kuta ng mga lobo upang ipaglaban ang aking dangal. Ang kanyang pagharap kay Salvador ay dahan-dahang umikot sa aking isipan. Nag-iiwan ng isang bagong pasanin sa aking puso bago sumapit ang huling digmaan bukas. Narinig ko ang tuyong tunog ng paglapat ng kahoy na maso ng chairman sa ibabaw ng lamesa upang simulan ang pambihirang pulong ng mga kodong ng De Vera Group. Ang dambuhalang hall sa Manila ay napuno ng daan-daang bisita, mga reporter, at mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Nakatayo ang aking ama, si Don Salvador, sa harap ng entablado. Suot niya ang kanyang karaniwang mapagmataas na muka habang ipinapakita sa malaking LED screen ang mga peking video ng aking sadyang kabaliwan at nagwalang dula noong nakaraang araw. Nababahala ang buong lupon para sa kalusugan ng aking anak na si Serafina. Madamdaming pahayag ni Don Salvador, itinuturo ang screen sa harap ng mga reporter. She is mentally unfit to handle the De Vera Group. Upang isalba ang kumpanya at ang pondo ng kanyang yumaong ina, kailangan nating aprubahan ang sapilitang merger at ilipat ang buong pamamahala sa Monteverde Group. Sa unang bangko, nakaupo si Doña Mercedes, nakangiti ng may sugdulang tagumpay habang banayad na pinupunasan ang kanyang leeg ng mamahaling panyo. Ngunit ang kanilang dula ay mabilis kong tinapos. Nayanig ang dambuhalang pinto ng hall nang puwersahan itong buksan ng aking mga gwardiya. Humakbang ako pumasok sa gitna ng malawak na pasilyo. Suot ang aking matikas na itim na Amerikana. Wala na ang belo ng kasal. Wala na ang mabilis ng dula ng isang baliw. Ang aking likod ay nanatiling tuwid. Ang aking mukha ay patag, malamig, at kasing talim kuyelo. Natigilan ang buong hall. Ang mabilis at sunod-sunod na kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay mabilis na humarap sa akin habang dahan-dahan akong lumalapit sa entablado. "Sera!" Nanginginig ang boses ni Doña Mercedes habang tumatayo mula sa kanyang upuan na mumutla sa tindi ng gulat. "Sino ang nagpalabas sa'yo sa ospital? Guards, hulihin ninyo ang baliw na yan!" "Tapos na ang bula ninyo, Mercedes." Malamig kong wika habang inaabot ang mikropono. Sa isang hudyat ko kay Kata sa control room,
Ang malaking screen sa likod ng aking ama ay biglang sumindi. Nabura ang bidyo ng aking kabaliwan at napalitan ng bidyong kinuna ng aking contact lens camera. Ang mukha ni Eros habang tinatanggap ang bilyong pisong suhol sa mental hospital. Ang pirma ng doktor na binayaran ni Mercedes. At ang orihinal na tax documents ng pagnanakaw ng aking ama. Dito ko naranasan ang sukdulang kapanatagan ng aking buhay. Ang marahang paghimas ko sa pilak na kwintas sa aking leeg habang binabasa ang tunay na ditsyok ng aking ina sa harap ng buong hall ay naging parang isang matigas na kalasag. 4.27. Tinitigan ko ang aking ama gamit ang aking mga matang, walang anumang emosyon, habang ang bawat salita ng aking ina ay naglilipat ng lahat ng lupain sa mga magsasaka sa oras na subukan nilang deklarasyon akong baliw. Isang dambuhalang ugong ng pagkagulat at galit mula sa mga kodong at reporter ang yumanig sa buong hall. Ang paimbabaw na dangal ni na Mercedes at Salvador ay tuluyan ng natunaw. Ngunit ang huling hampas ay nagmula sa direksyong hindi ko inaasahan. Umakyat si Silas Monteverde sa entablado, suot ang kanyang matigas at maranyang suit. Lumapit siya sa tabi ko at walang pag-aalinlangang inilapag ang kanyang opisyal na dokumento ng pagbibitiw sa ibabaw ng lamesa ng aking ama. I resign as a CEO, Salvador. Malamig na pahayag ni Silas. Ang kanyang boses ay naging parang kulog sa buong hall. Ang lahat ng merger papers ay ilegal na nilagdaan gamit ang pananakot. Hinahamon ko ang sarili kong pamilya at ang Monteverde Group sa korte. I am withdrawing our family from this fraud. Tinitigan ko si Silas habang ang kanyang pagbibitiw ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang lalaking ito, na paulit-ulit kong tinanggihan ng proteksyon, ay nayon ay handang sirain ang kanyang sariling imperyo. Para lamang ibalik sa akin ang aking kaisa-isang kapangyarihan ng pagpapasya. Hinarap ko ang aking ama, si Don Salvador, sa gitna ng entablado, habang ang buong bulwagan ng mga kodong ay nababalot ng matinding kaguluhan. Akma siyang lalapit upang bawiin ang mikropono, ngunit mabilis ko siyang inunahan. Inilabas ko mula sa aking itim na folder ang opisyal na medical logs at emergency records ng aking ina, si Doña Soledad. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ko sisirain ang De Vera Group, Salvador. Malamig kong wika, ang aking boses ay walang panginginig habang tinititigan ko ang nagulat niyang mukha. Ikaw ang sumira nito nang pabayaan mong mamatay ang aking ina nang walang medical na tulong. Sinasadya mong i-delay ang pagdating ng ambulansya upang hindi niya mailantad ang illegal mong theft shop ng mga lupain ng pamilya. Nagsisinungaling ang baliw na yan, pasigaw na palahaw ni Doña Mercedes habang nanginginig ang buong katawan. Sinimula niyang ihagis ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Salvador, do something! Sinisira niya ang pamilya natin! Baliw siya! Bago pa man makakilos ang mga tauhan ng aking ama, dahan-dahang bumukas ng buo ang malalaking pintuang kahoy ng hall. Pumasok si Cata Manriquez sa gitna ng pasilyo. Katabi si Doña Ines at pinaliligiran ng mga federal na ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Huminto si Doña Ines sa tapat ng entablado. Itinuturo ang bawat transaksyon ng kumpanya ni na Mercedes at Eros. Sila ang nagnakaw ng aking buhay. Mariing pahayag ng matanda, dinala ng mikropono ang kanyang boses sa buong hall. Sila ay mga magnanakaw, kasama ang asawa mo, Salvador. Mabilis na umakyat ang mga federal na pulis sa entablado upang arestuhin sina Mercedes, Eros at Don Salvador para sa mga kasong attempted poisoning, falsification of documents, at tax evasion. Dito ko naranasan ang sugdulang lamig ng katarungan. Narinig ko ang mabilis at walang tunog na paglapit ng bakal ng posas sa pulso ng aking sariling ama habang tinatalikuran ko siya ng walang luha. Walang pang-inginig sa aking katawan, walang lungkot. Ang aming ugnayan bilang dugo ng aking dugo ay tuluyan ng naputol nang walang anumang panghihinayang.
Kinaladkad sila ng mga pulis palabas ng hall sa harap ng mga kumikislap na kamera ng mga reporter. Ngunit bago pa man makalabas si Don Salvador sa pinto, bigla siyang lumingon sa akin at sumigaw ng may sukdulang galit at put. Serafina, sinuportahan mo man ang mga magsasaka, mawawalan ka rin ng lahat ng mana mo. Babagsak ang De Vera, mamamatay kang mahirap. Tinitigan ko ang kanyang nagngangalit na muka habang dahan-dahang dinala ng mga pulis ang kanyang bulto palayo. Ang kanyang sumpa tungkol sa pagkawala ng aking mana ay umalingaw sa aking isipan. Tila isang huling anino ng aking nakaraan bago sumapit ang bagong simula. Maagang sumikat ang araw nang bumalik ako sa aking opisina sa Manila. Umupo ako sa likod ng aking dambuhalang mesa na gawa sa mahogany. Pinagmamasdan ang bawat dokumento na mabilis kong nilagdaan upang isara ang kabanata ng aking nakaraan. Pumasok si Kata Manrique. Inilapag ko sa kanyang harapan ang isang tseke para sa kanyang opisyal na bayad bilang aking abogada. This is your payment, Kata. You did your job well. Patag kong bika, ang aking boses ay walang panginginig. Pero ang personal mong paghihiganti laban sa mga Alvarado ay hindi maaring maging bahagi ng aking kumpanya. We are done here. Salamat sa tulong mo. Tinitigan ni Kata ang tseke, dahan-dahang tumanggo ng may matinding respeto. Alam niyang seryoso ako at walang puwang ang emosyon sa aking mga desisyon. Kinuha niya ang papel at tahimik na lumabas ng aking silid nang walang anumang dula. Sumunod na pumasok ang hatol ng korte para kay Bianca. Sa kabila ng kanyang gabi-gabing pag-iyak sa akin sa telepono upang iyurong ang kaso, nanatili akong matatag. No toxic forgiveness. 5.1.1.2.1 Hinatulan si Bianca ng 6 na buwang pagkabilanggo para sa kasong corporate espionage at pagnanahaw ng impormasyon ng De Vera Group. Nang kargahin siya ng mga pulis patungo sa selda, umiwas ako ng tingin. Ang bawat pagkakanulo ay may kasamang matinding parusa na kailangan niyang bayaran ng buo. Iniharap ko sa korte ang orihinal na ditsyok ng aking ina, si Doña Soledad, upang tuluyang ilipat ang lahat ng lupain ng pamilya De Vera patungo sa kooperatiba ng mga magsasaka. Dito ko naranasan ang sukdulang kalayaan ng aking buhay. Ang dahan-dahang paghugot ko ng pilak na kwintas mula sa aking leeg upang ibigay ang orihinal na dokumento sa mga kinatawan ng kooperatiba ay naging parang isang marahang paglaya. 4.27 Naramdaman ko ang tunay at malinis na lamig ng aking balat nang wala na ang dambuhalang tanikala ng aking nakaraan. Ang pamilyang pilit na kumuha ng aking buhay ay wala nang makukuha kahit isang sentimo. Hinahapunan, nagtungo ako sa sapa sa likod ng aking harden sa Tagaytay. Doon, nadatnan ko si Silas Monteverde na naghihintay sa ilalim ng lilim ng mga puno. I was the one who saved you from the fire, Sarah, bulong niya. Ang kanyang boses ay patag, ngunit puno ng matinding kaba. Hindi si Eros. But I didn't want to use that debt of gratitude upang pilitin kang pakasalan ako. I altered the contract to protect you. Tinitigan ko siya gamit ang aking mga matang, walang anumang emosyon. Salamat, Silas. Pero hindi ko kayang patawarin ang pagpapasya mo para sa aking buhay nang hindi nagtatanong sa akin. You took away my choice, just like they did. Kung gusto mong magkaroon tayo ng bukas, bumaba ka sa iyong trono, harapin mo ang investigasyon ng audit ng kumpanya mo, at haharapin natin ang buhay ng pantay. Tumingin si Silas sa aking matatag na muka. Dahan-dahang tumango ng may matinding respeto bago tumalikod at lumabas ng bakura ng walang salita. Pagbalik ko sa aking tanggapan, nakita ko ang isang plain white envelope na nakalapag sa ibabaw ng aking lamesa. Ayon sa aking sekretarya, ang sobreng ito ay iniwan ni Silas bago siya lumipad patungo sa Maynila upang humarap sa formal na investigasyon ng batas. Ito ay naglalaman ng kanyang opisyal na pagbibitiw at ang kanyang huling lihim na pangako sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng malawak at luntiang lupain sa Tagaytay na ngayon
ay masayang sinasaka ng mga pamilya ng kooperatiba ng mga magsasaka. Ang De Vera Group ay mas lalong lumakas at lumago ng may matatag na danggal, habang ang kumpanya ni na Mercedes ay tuluyan ng naglaho sa kasaysayan. Dito ko naranasan ang tunay na lakas ng pagkakaisa. Ang marahang paghawak ng mga nakaligtas na magsasaka sa aking kamay sa harap ng kanilang bagong lupain ay naging parang isang tahimik na pagpupugay ng mga bagong simula. Ang aming mga palad ay nagtagpo ng may init ng katatagan. Isang patunay na kami ay nakabangon mula sa aming sariling pighati. 4.2.7 Kinuha ko ang puting sobre na iniwan ni Silas 1 taon na ang nakalilipas. Hindi ko ito kailanman binuksan upang humingi ng tulong o proteksyon habang inaayos ko ang kumpanya. Ngunit walang alinlangan ko itong inilagay sa ibabaw ng maliit na mangkok ng luwad kung saan dahan-dahang kinain ng init at marahang liyab ng apoy ang puting papel, hanggang sa tuluyan itong maging abo na nilipad ng hangin ng walang bakas. Tinanong ako kung pinatawad ko na ba sila. Ngumiti ako ng bahagya, habang pinapanood ang abo na naglalaho. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanilang karumihan, kundi ang tuluyang paglimot sa kanilang presensya sa aking buhay. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanilang paghingi ng tawad o pagsisisi. Si Salvador at Doña Mercedes ngayon ay mga bilang na lamang sa rehistro ng bilangguan ng Maynila. Sila ay bahagi ng isang madilim na gabi na hindi ko na kailanman babalikan. Narinig ko ang pamilyar at mabagal na yabag ng mga sapatos mula sa likod ng damuhan. Lumingon ako at nakita ko ang bago at malayang si Silas na naglalakad patungo sa akin sa ilalim ng araw. Wala nang magaspang na suit ng CEO, suot niya ang isang simpleng linen na polo. Walang utang na loob, walang kasunduan ng kasal. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, isang banayad at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pwede na tayong magsimula, Silas. Bulong ko habang kinatanggap ang kanyang kamay. Bilang magkapantay. Isang reporter mula sa lokal na telebisong balita ang lumapit sa akin para sa isang formal na panayam. Tumingin ako ng diretso sa lente ng kanyang kamera. Ang aking boses ay nanatiling patag, kalmado, at puno ng matigas na paninindigan. Ang pag-ibig ay hindi ang pagpapasya para sa isang tao upang iligtas siya, kundi ang pagrespeto sa kanyang kapangyarihan na protektahan ang sarili niya. Wika ko sa harap ng buong bansa. Huwag ninyong hayaang ang inyong puso o ang pamilya ninyo ang maging dahilan upang kayo ay tuluyang tapakan. Tumayo kayo, hawakan ang inyong sariling lakas at protektahan ang inyong bukas. Naglakad ako pabalik sa sapa ng mansyon kasama si Silas, habang ang sikat ng araw ay tuluyang bumalot sa aming bagong simula. Wala nang takot, wala nang lason ng mga wad na pangako. Kami ay ganap ng malaya.